Levi's, 37 bucks. Ang winter na, hindi. Lola. 54 bucks ang mga jacket. Lola. Sausage. Bango. Sausage. Fish sticks. $10.99. Pero maganda to, no? Agad. Gusto na nis. Pag nakain sa dito, ubos ang tayo na. As in talagang yun na. May patikin dito. Cheese. Cheddar cheese. Loves cheese. Hindi mo gagalit. Bili mo na. Wala nang patikim sa ate. Wala na. So, too late. Late pa rin. $156. Alien 10 feet. $299. Ang Pasko na 49. Para mas hindi pang ano lang ito. Display. Lang hindi siya umaanda. Hala, ito yung gusto kong Pasko bilhin. Ito naman pang Pasko. Ito naman pang Halloween. Pasko na. Cranberries. Chicago mix. Paano ko makikita?
makikita ang pera ko. Nandun ang anak mo pinakikiliman ang phone mo. Akin na anak, dali. I'm gonna check my money. Ano yan, later. Sabi ka nang nangingialam. Hindi ako'y mag-lolo. Credit $6. Dad sa debit. Follow the instructions on the pin pad. Thank you for shopping at Costco. Please remove all scanned items. Please begin scanning. I'll give you $1. Hotdog. Hotdog. Sardine dog. Oo. Yun, kasama pa. Sarado pa. Ay, bago. Nasa ko ka eh. Okay. So yung mga barako, nagbenta lang ako ng bote. Hindi ko na na-vlog kasi ang bilis ni Kuya nagbilang. Nag-aayos pa lang ako ng pang tips. Tapos na pala magbilang. So nakabenta ako ng $5.05. So yun lang, kakunti kasi kalat lang kasi dun sa bahay ko. Kaya dinala ko na dito sa Battle Depot. So yun lang, susunduin ko na si Mrs. So yun mga kabarako, ganda ng weather. Ang hihintay lang ako ng oras. Give me my watch. Kasi naglalaro ni Bravo Junior ang watch ko. So may count pa 10 minutes lalabas si Mrs. So yun mga kabarako, ganda ng weather. Ulit-ulit. So Thursday today, yeah. So malapit na naman ang weekend, long weekend coming. So magka-camping kami. Pero one day lang. Siguro huling camping na for this season kasi magsasarado na nga ulit-ulit. Nasabi ko na ata dati yun. So yun lang. At may nabalitaan pala akong news kahapon, 28.
August 28 naglabas ang ako hindi naman ako nagbablog ng mga ganito eh, yung mga tungkol sa mga immigration, sa mga ganon-ganon, mga international student. Konti-konti lang yung mga naririnig ko lang, tsaka nabasa ko napanood ko rin sa TV, sa balita, sa CTV News. Yun nga, ini-stop na nila yung kanilang program na pag tourist visa, tourist pagpunta dito, pag nakahanap ng magbibigay ng LAMIA na employer, yung LAMIA, LMIA, na pwedeng mag-process ng temporary foreign worker permit, yung para makapag-work, mayroong temporary permit. Ayun, kahapon nag-full stop na, nag-stop na. So yun, so yung mga nakapag-process hanggang kahapon o hanggang before nung announcement, pwede pa ata yun, nakakahabol pa basta na ipasa. Pero yung after ng announcement, magpapasa ka, medyo malabo na kasi stop na talaga eh. So ang tendency niyan, kung wala ka ng visa, uwi ka na. Kung tapos na yung tourist visa mo or kung nag-extend ka, umuwi ka na. So yun ang mangyayari dyan. So marami ding mga nag-tourist, alam ko, naririnig ko, nakikita ko maraming mga nag-tourist. So yung mga hindi nakahanap ng nakaprocess ng papel, uwi na. And ang magandang gawin na lang dyan bago umuwi, kung mayroon ka kung talagang gusto mo pa dito, maghanap ka ng employer, then talk to them, kausapin na uuwi ng Pinas. Kung talagang willing magbigay ng LMIA, sa Pinas na lang i-process. Then pagbalik dito, temporary foreign worker. But the thing is, isang taon na rin lang yung binibigay ata ng temporary foreign worker na permit. So 1 year na lang, kasi nagbawas na din ng percentage ng foreign worker sa isang company. So halimbawa, nagtatrabaho sa isang company ay 10% na lang ang kailangan na foreign worker sa isang company. Halimbawa McDonald's, example. So halimbawa 10 yung empleyados, isa lang ang kailangan foreign worker, and the rest resident or citizen. So yun ang mga bagong rules ngayon naglabasan nitong latest. Yung nakaraan yung international student, ngayon ito. So kasi medyo nakikita ng gobyerno parang yung sa tourist, yung iba kasi na may mga reklamo na nag-accept ng kahit tourist pa lang, wala pa yung permit, nagwo-work na. Parang bang under the table, parang gano'n, nag-under the table, parang gano'n. Siguro nakarating sa government yun. And then naaabuso naman yung iba. Siyempre pag nagreklamo ka, naabuso, kanin yun, sisilipin ng government kung saan ba. At saka kung lang naman yun parang hindi mo na program na kung lang yun parang trial lang. So yun, wala namang masama sa kung sumubok sa gano'n, sa tourist visa kasi ginawa ko rin yun. Nagpunta ako ng Macau dati, nag-tourist ako, din naghanap ako ng work, din nakatagpo naman ako ng work na nagbibigay ng permit sa akin para magtrabaho doon sa Macau. So nakailang years din ako doon. Then bago ako pumunta rito, nung pagpunta ko naman dito, work permit ako. And then nung mga taon na yun, 2014, 2013, napaka hirap din, ganyan din, may paiba-iba ding announcement lagi. Hanggang sa naglabas lang yung anong tawag dito, basta naglabas na program, nakakalimutan ko yung aking in-apply. Express entry yun. Kung hindi naglabas yun, wala rin ako. Hindi ko lang kung saan ako pupulutin noon. So nag-aalala din ako kung anong mangyayari. Pero 2 years naman yung aming nung work permit. So awa ng Diyos na ayos. Pero yun, sa mga gusto pa rin mag-try sa yung visa nila, kung tourist visa, gano'n na lang, maghanap ng employer, din uwi. Kasi magastos din kung mag-i-stay kayo dito tapos wala din, hindi rin maayos kung hanggang doon din lang sa tourist. Kasi hindi ka rin pwede mag-work Pag tourist dito, dapat hindi talaga pwede mag-work. Pwedeng maghanap ng magbibigay ng work permit, pero mag-work under the table o mga ganon, bawal talaga yun Pag nga ako ng government kasi nasilip, talagang bawal yun. So yun, naghigpit na sila. Kasi nga, sabi nila yung mga trabaho na yung mga start, yung mga kambawa, yung mga
hindi naman mababang sahod. Yung mga nila, yung mga trabaho hindi na kailangan ng experience na dati nagtatrabaho dyan yung mga student, yung mga high school, parang first job nila, ganon. Ngayon na parang mas madami na ang foreign worker na nagtatrabaho sa ganon. So yun ang nangyari, nasilip ng government. Maraming walang trabaho ng mga citizens at PR na mga bata na gusto magtrabaho dun sa mga ganong work. Yung mga nila pag nag-aaral, ganon. Kasi dito, bata pa lang nagtatrabaho na. Yun talaga yung dito Yun talaga yung kahit mayaman, napakayaman, madalas dito mahirap, nagtatrabaho na ng maaga. Kahit mga kung ano-anong trabaho dyan na pwede nilang kunin, na hindi required ng skills o kailangan ng basta. Yung mga lang, hindi naman lang, yung mga trabaho talaga na din, basta. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain. Hindi ko naman masabing mababa ang sahod kasi yung mga starting basic salary, yung mga ganon. So yun lang. Sa mga nagbabalak talaga mag-tourist, pwede naman kayo mag-tourist, napakagandang mamasyal dito. Kailangan lang may budget. Sa student naman, di ko na alam yung mga process. Magtatanong-tanong ako pag may nakalap akong mga informasyon, nanonood ako ng mga vlogs. Marami naman nagba-vlogs dyan sa mga ganyan. Yun ang kanilang vlogs. Maraming mga vlogger dito sa Canada. Di lalo dito sa Alberta, kung Alberta yung target mo. Marami naman nagba-vlogs dyan sa mga ganyan. So ako naman pahapyaw lang, konting komento lang. So yun lang. Good luck sa mga nag-a-apply, sa lahat. At sa mga nakakuha ng work permit galing sa tourist visa, congrats. Swertehan. Napakaswerte nyo, nakakuha kayo ng ganun. So yun, sa lahat, wala mapupunta dito sa Canada, welcome to Canada. Welcome to Alberta. Manood lang kayo ng vlogs ko, Barakong Albertan, sa mga lifestyle dito sa Alberta. Mga lifestyle ni Barako. So yun lang. Good vibes lang tayo dito. Good vibes, walang dito. Good vibes lang. Walang usapan ng mga masyado ng mga mahirap na trabaho, mga utang na madami, o mga ganyang kailangan. Hindi, good vibes lang tayo dito sa channel ko. Kasi yung ibang napapanood kong mga vlogs na kesyo ganun, mahal na yung bilihin, uwi na ba ng Pinas, ganyan. O mga napanood akong vlogs ganun okay kung ganun yung vlog yung gusto kung ganun yung content nyo Pero sa akin, good vibes lang dito sa channel ko, good vibes. Mga walang dito, mga walang content, basta kung anong ginagawa sa araw-araw, yun lang. So thank you again for watching. Bye for now.